Nini, Salamat sa mga sakripisyo mo sa kumpanya nitong mga nakaraang taon. ito ang maliit kong pasasalamat. Tanggapin mo ito. Salamat, Yichen. Ahem. At ikaw, Yilili. Ito ang separasyon pay mo, 10,000. Kunin mo at umalis ka na. Yilili, kunin Montag na ito agad. 10,000 lang ang hangganan mo. Kung hindi mo kukunin to, mamaya wala ka nang makukuha kahit piso. Wang Yichen, tama ka. Ang isang basang manok ay hindi bagay sa isang phoenix. Balang araw, pagsisisihan mo ang mga sinabi mo. Ikaf. Bossie. Xiao Wang. Kumusta na ang anak ko ngayon, Bossie? Ang anak Montag? Mabuti naman, pinagsasabihan niya ngayon ang isang. Walang utak na empleyado, ayos lang. Pakisabi sa kanya na sagutin ang telepono. Miss na miss ko siya sig. Walang problema, walang problema. Ayan o tingnan ninyo. Ang dalubhasang babae ay naging isang asong ulol, kawawa naman. Yilili. Maging ang kumpanya o si Yichen ay akin na ngayon at ikaw ay isang ganap na. Malaki ang apatit mo. Sana nga ay kayanin mo. Magpapanggap ka pa bilang mayamang heredera. Sa susunod na buhay na lang. Nice kausapin ni Boss Yi ang heredera, Nini. Makipagkamustahan ka kay Bossie. Ano? Halo anak. Hello. Lily. Ang tagal mong nawala sa bahay, maayos ka ba diyan? Mayos naman. Bakit kakaiba ang pakinggan ng boses mo ngayon? Ako. Hatsing. Ubo. May sakit ka ba? Dapat alagaan mo ng mabuti. Ang iyong sarili, papawiin ko agad si Fusi para sunduin ka. Miss na kita talaga, anak. Sige pa, paalam na pa. Yan, Nini. Parang hindi masyadong close ang relasyon mo sa papa mo. Para naman. Ikaw na tinanggal na empleyado. Anong karapatan mo? Para makialam sa mga gawain bahay ko. Umalis ka na nga. Tumigil ka. Pwedeng umalis ka, pero ang disenyo. Dapat may van. Bakit? Ito ay 3 taon kong pinaghirapan. Bakit ko ibibigay sa'yo? Ting. Isang empleyadong natanggal sa trabaho, gustong magdahilan pa. Ang hawak Montag. Malinaw na ang disenyo ko, yan. Chukyan. Ikaw ang pinakamalinaw sa bagay na ito. Ano ang masasabi mo? Ate Lily, kahit na siya ang aking guro, pero si Yinini ang aking boss. Bakit ko sasaktan ang boss ko? Maaari kong patunayan ang mga likha na ito. Ay kay Ate Nini. Kian, ikaw. Narinig mo na, Yelili. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Yilili. Vala ka. Ibigay mo ang disenyo, kung hindi. Huwag mong sisihin kung gagamit ako ng puwersa. Ano gusto niyo gawin? Siyempre, kunin ang ari-arian ng kumpanya. Aray. Tinulak Montag ako. Ito ang aking pinaghirapan, hindi ninyo makukuha sa akin. Kahit 1 sentimo. Babae, naglakas loob kang saktan ang anak ni Boss Yi. Mga tauhan, kunin ninyo ang disenyo. At palayasin siya sa kumpanya. Bitawan ninyo ako, hindi ninyo pwedeng kunin ang aking gamit. Bitawan. Kayong mga magnanakaw. Bitawan ninyo ako. Tigilan niyo yan. Sino itong lalaki? Mukhang gwapo at mayaman.
Kailan pa nagkaroon ng ganitong kliyent ang kumpanya? Hindi siya kliyent, siya ang presidente ng Fu Corporation. Boss Fu, Kazing Dakila NGyi Corporation. Bakit napunta ang presidente ng malaking korporasyon sa ating kumpanya? Lahat, lumabas kayo. Magandang garaw, Boss Fu. Ang aming kumpanya ay kakakuha lang ng pondo mula sa e-corporation. Kung interesado kayo sa pakikipagtulungan, baka Pwedeng pag-usapan natin sa lounge. Lily, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Ang kumpanya ninyo kakakuha lang ng pondo. Para lang mabuhay. Gusto mo makipagtulungan sa akin? Tanungin mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Narito ako ngayon para lamang kunin si Lily. Halika na, Lily. Yelili. Ang galing mo talaga. Kaya pala ayaw mong tanggapin ang pera ni Yichen. Akala ka ubi ang nakibag. Close ka, estapos Fu. Ang kapal ng mukha mo. Yanini, alam mong may relasyon sila pero nakikialam ka pa rin. Anong karapatan mo para husgahan ako? Huwag kang magsinungaling dito. Alam mo sa sarili mo kung totoo o hindi. Yanini Wang Yichen. Excited ako makita ang reaksyon ninyo. Sa investment meeting ng Yi Group. Fusi, tanga talaga ako. Sa mga nakaraang taon, ibinigay ko lahat para kay Wang Yichen. Pero ganito pala ang gagawin niya sa akin, tanga talaga ako. Lily. Okay na, okay na. Uwi na tayo. Lily. Huwag kang malungkot. Lahat naman tayo nagkamali noong bata pa. Ikaw pa rin ang hires ng Ye family, ako at si Lolo Ye. Ang laging sandigan mo, okay? Hoy, Futsi. Nakuha mo na ba si Lily? Nandito na ako, Papa. Pasensya na, Papa. Noong mga panahong iyon para kay Wang Yichen, ako'y umalis ng bahay at nagdulot sa iyo ng pag-aalala. Anak ko. Hindi mo kasalanan ito. Naisip ko na ang lahat. Sa pangalan mo, mag-organisa tayo ng International Design Competition. Tapos bawiin natin ang investment kay Shengjun. Ano sa palagay mo? Huwag kang magmadali, Papa. Gusto kong sumali bilang contestant sa design competition na ito. Dahil may mga taong kailangang harapin ang katotohanan ng personal. Siege, Lily, susundin kita. Sakay na. Galit ka pa rin? Lahat ng ayaw mo ay umalis na sa kumpanya. Si Yelili na yon, ang yabang. Siyempre hindi siya papayag na umalis sa kumpanya. Pero wala naman siyang magagawa. Sino yun? Wang Yichen. Ganito mo ba inalagaan ang anak ko? Bossy, hindi ka o maintindihan. Wang Yichen, gusto mong TAPA akong lukuhin? Ang anak ko ay nagbigay ng lahat para sa iyo. Hindi mo lang siya iniwan para sa ibang babae. Pinahiya mo pa siya sa kumpanya mo. Ayaw mo na ba ng investment mula sa e-group? Hindi. Hindi ko inakala na alam na rin ni Boss Ye ang bagay na ito. Mukhang talagang gusto ni Bossy. Zinini, Boss Ye, tinanggal ko na yung babaeng nakikialam. sa relasyon natin, sisiguraduhin kong magiging tapat sa iyong anak, pakiusap bigyan. Niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sige, bigyan kita ng chance. Wieder rin naman. Sa susunod na linggo, may international competition na sponsor NG. Yi-Group at Fu Group, 5 milyong premyo. Wang Yichen, gusto kong suportahan mo ng buong buo. Ang aking anak para manalo, naiintindihan? Naiintindihan. NEME, narinig Montag PA. Sinabi ni Boss Ye na pwede na rin sumali ang kumpanya natin sa design competition. Pag nanalo ka, May 5 milyong premyo at makikilala mo. Ang mga dalubhasa sa disenyo, hindi na problema. Ang futuro ng kumpanya. 5 milyong premyo. Oo. Ang ganda. Ang gawa ni Yelili ay sakto lang. Siguradong masisiyahan si Boss Yi sa aking plano.
Yichen, ang grandang party. Lahat dito mayaman o prominent, tamang-tama ang punta natin. Hindi ko akalain ang anak ni Bossy. Ay parang walang muwang. Hello miss, ang ganda ng damit mo. Ikaw ba ang nagdisenyo? Ang ganda talaga. Salamat. Sister Nini, tila ikaw ay naging kampiyon ng designer ngayon. This time, balita kayo both ye at Fu Group, ang sponsor at sabi-sabi. Babalik na raw yung sikat na international. Genius designer, yung kinikilala. Kahit ng mga royal designer. Sa buong mundo, totoo ba? Isa-isa, classic ang mga gawa niya. At naging huwaran na siya. Sa aming mga designer, pero nitong mga nakaraang taon, parang wala siyang masyadong bagong gawa, pero alam ko, maraming malalaking tao ang lihim na nag-anyaya sa kanyang bumalik. Kung makikita ko lang siya ngayon, wala na akong ibang hihilingin pa. Kung ganoon kagaling ang designer na ito, kung makikilala natin yung henyong ito, tiyak na angat ang kumpanya natin. Huwag kang mag-alala, Yichen. Bilang anak ng family, tiyak na makakapag-ugnayan ko siya. Hi ma'am, ako naman. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Tingnan ninyo, lumabas na yung genius na designer. Zia ay Ziyilili, yung pinag-usapang genius na designer. Ziyilili pala yan. Paano siya naging master designer? Yichen, sa kompetisyong ito, lahat ng sumali ay may koneksyon at background sa disenyo. Si Yelili, bilang dating empleyado ng Shenzhen Company, kung makapasok ng basta-basta kapag kumalat to, hindi ba't ikahihiya ng kumpanya natin? Ms. Yi, ang tagal nating hindi nakita. Boss Chen, ang tagal nating hindi nagkita. Nakikipag-usap pa siya sa malaking kliyente nating si Boss Ken. Yelili, wala ka bang hiya sa sarili mo? Kailangan ba talagang habulin mo ako ng ganito? Gusto mo bang sirain mo ang kinabukasan ko? Pwedeng tumigil ka na sa kalokohan mo. Ito ay international competition. Hindi ito lugar para sa mga kalokohan mo. Nagpapanggap ka. Ay kao, Boss Chen. Pasensya na po, empleyado ko to, nakakaabala sa inyo. Ilalabas ko na siya ngayon, abala, hindi mo alam. Ang kumpanya mo, nung muntik nang magbayad ng 50 milyon sa akin. Sino bang gumawa ng obra na nagligtas sa inyo? Ay naku, alam ko. Yun ay anak ni Boss Yi, personal na ibinigay sa akin. Sobra akong nagpapasalamat. Kung alam mo pala, bakit ganun ang ugali mo kanina? Ano ba yan? Ikaw pa ang nagrereklamo. Binigyan kita ng 100K bilang kompensasyon. Ikaw, ganyan ka magpasalamat. Sa anak ni Boss Yi. Boss Ken, huwag kayong mag-alala. Hindi naman apektado ang ating partnership dahil lang sa isang tiwaling tao. Ang ating mga susunod na proyekto. Sige Boss Wang, ang galing mo talaga. Simula ngayon, wala nang partnership sa atin. Boss Chen. Anong sinabi mo kay Boss Ken? Karma lang yan. Yelili, ang lakas ng loob mo, nakapasok ka. Sa ganitong malaking event para manggulo. Bless you. Ako ay opisyal na inimbitahan dito. Hindi katulad ng iba, nagnakaw ng gawa ng iba. At nagmamalaki pa. Huwag kang maglakas loob na magnakaw ng imbitasyon para lokohin ako. Yelili, para lang mapansin mo ako. Kaya mo talagang gawin ang lahat. Wang Yichen, huwag kang masyadong mayabang. Walang hiya ka. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng tao ka talaga. May dating empleyado dito na pinaslang at pumasok ng walang paalam. Tulong. Bini-bini, pakiusap huwag maingay. Ang aming organizer, ang presidente ng Fu Corporation, ay malapit nang dumating. Manager, siya ito. Hindi lang niya sinusundan ang boss ng Shenzhen Group. Ninakaw pa niya ang imbitasyon. Palayasin mo siya agad. Zenoka? Ito ang panganay na anak ng pamilya Yi. Dali, palayasin mo itong taong nagkakagulo sa venue. Kung hindi, kaya mo bang kontrahin ang pamilya Yi? Ate Lily, kilala kita. Nalayoff ka sa kumpanya at hindi mo matanggap. Pero dito talaga. Hindi dapat para sa iyo. Ang anak-anak ni Boss Ye at ang Shenzhen Group nakakuha lang. Nang pamumuhunan mula sa Ye, silang dalawa. Hindi ko kayang kontrahin. Pero itong babaeng hindi ko kilala. Bini-bini, ikaw na ba ang alis o? Ipapalayas kita ng seguridad? Palayasin mo ako. Sigurado ka. Hindi mo titingnan ang imbitasyon. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung makakagulo ka dito, hindi mo na respeto.
Ang Fu Corporation. Ta. Mang-away sa harap mismo ng Ye at Fu Corporation. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Ziga, kilos. Anong kilos? Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Taong dala ko ito. Boss Fu, dumating ka na. Pasensya na. Palalayasin ko na itong nagkakagulo. Si Lily ay taong dala ko. Ang kanyang imbitasyon ay personal kong ibinigay. May problema ka? Boss Fu, wala akong kinalaman dito. Sila ang nagsabi. Naninakaw ni Yelili ang imbitasyon. Lumabas ka. Oo. Fu, Boss Fu. Nagkamali kami. Nagkamali kami kay Lily. Yelili, wala ka talagang hiya. Kaya ka pala nakapasok dahil sa mga madilim mong paraan. Ang pagkatao ni Lily, hindi mo karapat-dapat alamin. Ako, binabalaan ko kayo, huwag kayong magkalat ng chismis dito. Yelili, bakit ka napakaswerte? Pwede bang makita ni Boss Fu? Ah, nakakapit ka pala sa mataas na sanga, kaya pala. Binabastos Montag si Yichen. Yelili, grabe ka naman. Wang Yichen, yumaman ka dahil sa mga gawa ni Lily. Pero nung rurok na ng tagumpay mo, pinalayas mo si Lily sa kumpanya. Sa tingin ko, ikaw ang walang hiya. Boss Fu, ako naman ay mula sa Shigru. Medyo harsh naman ang sinabi mo, at saka. Siya ay empleyado ko. Nagtatrabaho para sa akin. Si? Gusto kong makita kung gaano katagal mabubuhay ang kumpanya niyo nang wala si Lily. Ikaw, Maligayang pagdating sa paligsahan, ang paligsahang ito ay buong suporta ng Ye at Fu. Hindi lang inanyayahan ang mga international judges, kundi pati na rin ang dating. Henyo na designer na bumalik. Ngayon, magsisimula na ang paligsahan. Mangyaring tumayo sa inyong mga lugar, mga designer. Yelili, huwag mong isipin na tapos na ito. Simula pa lang ito sa atin. Nais naming anyayahan ang designer na si MS Yenini. Ipakita ang kanyang obra. Ang detalye, ang dekorasyon, bawat disenyo ay sakto. Zia ay tila. Bagong tala sa mundo ng disenyo. Mula sa disenyo hanggang sa kreatibidad, ito ang pinakamagandang. Nakita ko sa mga nakaraang taon. Si Yenini ay tiyak na isang nakatagong dalubhasa. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito ay isa lamang sa aking pinakakaraniwang disenyo. Marami pa akong mga gawa na hindi pa naipapakita. Abangan nyo ang aking mga susunod na sorpresa. Yenini. Yelili, kinopya ko na ang lahat ng iyong mga ideya. Paano ka makakalaban sa akin? Ang hawak niya. Oy. Sige, kukunin ko na ang mga accessories. Isang napakagandang obra. Sayang, nasa daan ka ng kay Nini. Ang aking gown. Paano nangyari ito? Hanggang ngayon, wala pa rin. Nakakalampas kay MS Yenini, ibig sabihin ba? Si Yenini ang sinasabing henyong designer. Sa tingin ko siya nga. Ang kanyang gown, kahit ang mga judges ay walang sawang pumuri. handa ka na ba? Anong nangyari? Ang gown mo. Sila na naman ang nagawa nito. Ang gown na ito. Pinaghirapan ko ng husto ito. Fusi, ano nang gagawin ko? Sa totoo lang, yung sira na ito. May paraan pa naman para ayusin. Kaso malapit na yung pagtatanghal ko. Lily, gaano katagal ang kailangan mo? Para maayos tong gown? Malapit na matapos ang paligsahan, patuloyin natin ang Huling kalahok, si Yelili. ano ang nangyari? Nasaan na si Yelili? Bakit hindi pa siya lumalabas? Kanina, ang ganda ng disenyo ni Miss Yenini. Malamang natatakot siyang makumpara kay Miss Yenini. At baka masabihan siyang di magaling. Wala siyang lakas ng loob na ipakita ang kanyang likha.
Anong klaseng designer yan? Yung takbuhan sa huling pagkakataon? Yelili, pinaglaban Montag ako. Ngayon, siguradong ako ang magka-champion. Sandali lang. Ipinapahayag ko na magdadagdag ng isang segment ang paligsahan. Boss Fu, wala po ito sa ating itinerary. Baka nakakamali po kayo? Hindi ako nagkakamali. Bilang pasasalamat sa inyong pagpunta, nagpasya akong magdagdag ng raffle draw na may premyong 50,000. 50,000 piso sa raffle. Grabe naman ang yaman ni Boss Fu. Paligsahan na ngayon, bakit may biglang raffle? Hindi ako sang-ayon. Hoy, may pira ka na. Pinagkakait mo pa yung sa iba. Yan, ang selfish mo. Sang-ayon ako. Selfish nga. Lily, ikaw na ang bahala rito. Pinipilit ni Fusi na makaabante ako sa oras. Kailangan kong magmadali pa. Maligayang pagbati sa mananalo ng 50,000. Congratulations. Salamat, Boss Fu. Maraming salamat. Boss Fu, tapos na po ang avading. Ipagpapatuloy na po ba ang paligsahan? Ipagpapatuloy ang paligsahan. Patuloyin natin ang huling kalahok na si Yelili. Host, dahil wala pa rin ang kalahok, iminumungkahi kong tapusin na ng maaga ang paligsahan para di nasayangin ang oras. Tama si Nini. Sa ngayon, hanggang dito na lang. Walang sinumang taga-disenyo ang makakalampas sa kanya. Hindi ba? Ang huling kalahok ba na ito ay mas mahusay pa kay Nini? Ito. Ang kalahok na yon, sa huli ay hindi nag-announce ng pag-withdraw sa paligsahan. Ang pagkatapos ng maaga ay hindi patas. Walang silbi kung dumating man ang taong iyon. Hindi nila nakikita. Bestida ni Miss Yini. Sigurado ako, kahit dumating man ang taong iyon, hindi pa rin makakapantay kay Miss Yinini. Si Yelili ay dating empleyado ko. Alam ko ang kanyang kakayahan. Malinaw sa akin. Sa kanyang antas, kahit isang draft lang ni Nini, ay sapat ng talunin siya, talaga. Ako rin ay dating kasamahan ni Yelili. Sa kanyang karaniwang antas, hindi talaga kasing galing ni Ate Nini. Sa tingin ko, hindi na kailangang ituloy pa ang paligsahan na ito. Kung ganun, sundin na lang natin ang sinabi ni Miss Yinini. Tapusin na ang paligsahan. Ayoko makakita na. Pangit na disenyo. Sumasang-ayon ako. Si? Ipinapahayag ko. Sandali. Sino ang nagsabing hindi ako makakasali? Pasensya na sa paghintay, ito na ang aking disenyo. Ito ang aking likha, Dragon and Phoenix Elegance. Ginamit ko ang elemento ng dragon at phoenix mula sa mitolohiya. Pinagsama sa Chinese ink painting style at ito ang resulta. Dragon at Phoenix. Tunay na Dragon and Phoenix Elegance. Ang galing ng pagkakagawa. Sa isang tingin pa lang, alam mong pambihira ang mga damit na ito. Mayroon palang tao na ang galing sa disenyo. Ay higit pa kay Yenini kanina. Ang ganda talaga, lalo na kapag suot nila, bagay na bagay. Kanina piak kami. Hindi dapat nagduda kay Yelili. Para lang makita ang ganitong obra. Kahit maghintay pa ako ng isang oras, gusto ko. Nini, huwag kang mag-alala, Yelili, kahit gaano pa siya kaganda. Sa puso ko, hindi siya kailanman makakapantay sa iyo. Hindi naman talaga siya kasing galing ko. Yelili. Habang mas nagiging sentro ka ng atensyon, lalo akong excited na makita ng lahat na may sira ang iyong gown at ang pagkahiya mo. Ipinapahayag ko na ang champion ng design competition na ito ay Zandali. May tanong ako. Ang magarang gown, bukod sa dapat may disenyo, dapat din de kalidad. At SI Yelili. Palagi siyang nagsusuot ng pangitaas na harapan. Ang kanyang gown, pinaghihinalaan ko na may sira talaga ang kanyang damit. Tama. Ang magandang disenyo ng gown ay para isuot. Kung hindi may suot dahil sa sira, walang kwenta ang ganda ng disenyo. si Yelili ay palaging nagtatago. Baka ang gatuto ang sinabi ni Miss Nini. May problema ang gown niya. Ayon sa patakaran ng paligsahan, kailangang tanggalin ni Yelili ang pangitaas niya. Tanggalin. Yelili, ngayon, paano ka makakabawi? Kung gusto ninyong makita akong maghubad ng jacket, pagbibigyan ko kayo. Imposible. Ito. Napakaganda. Ang embroidery sa pangitaas ng gown. Harang buhay. Ito ang pinakamagandang disenyo na nakita ko sa buhay ko. Ang ganda ng disenyo at gawa. Walang sinuman dito ang makakapantay sa kanya. Hindi. Ginupit ka o yun. Bakit buo piarin? Sampung. SAG Ganfen International Fashion Design Competition.
Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating champion. Ye Li. Nagulat ka ba? Bakit walang sira ang gown ko? Ay, Kao. Paano mo nalaman na ako? Zuki-an, akala ko mabuti ang trato ko sa'yo. Kung ganyan ang gagawin mo, huwag kang magalit kung magagalit ako. Ano ang gagawin mo, Montak? Mga kasama, may dahilan kung bakit ako nahuli sa pagdating dito. Tingnan ninyo ang malaking screen. At ang may pakana ng lahat ng ito ay siya. Zuki-an, Akala ko mabait ang babaeng ito. Ganito pala siya. Dapat siyang palayasin sa industriya ng disenyo. Hindi ako. Ako. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang may pakana. Ako ay tagasunod lang. Wala akong kinalaman. Yanini, hindi mo inaasahan to, no? Ang masama ay may kapalit. Nararapat lang sa'yo ang lahat ng ito. Paano ako? Ang dalawang to ang nagtulungan. Nainggit sa tagumpay ko kaya ako pinagbintangan. Yanini, may ebidensya na. Ano pa ang masasabi mo? Ako. Ang contestant na ito, masama ang ugali, ayon sa patakaran ng paligsahan. Kailangang paalisin ka agad. Sage, talagang totoo ka ngayon. Nini, tiningnan lang naman ang gamit mo. Ganito kabi ako matias sa kanya? Tiningnan, Wang Yichen. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo habang sinasabi mo yan? Lily, wag mo nang patulan. Guard, palayasin niyo silang lahat. Bitawan mo ako. Sabihin ko sa'yo, ako ang boswang ng kumpanya sa ilalim ng igru. Magiging pagsisisi ninyo, yung kapag ako'y inapi ninyo. Sisiguraduhin kong pagsisihan ninyo. Nagmamalaki ka lang. Ang Few Group, hindi namin yan pinapansin. Dalhin na. Nini, umalis ka na. Ye Li Futsi, hintayin ninyo ako. Lily, ito ang pinakamagandang pagbabalik party. Salamat. Hindi mo na kailangang makipag-away pa sa kanila. Lily, pumasok ka sa Few Group. Pangako ko, bibigyan kita ng pinakamagandang oportunidad para magamit mo ng husto ang iyong kakayahan. Ang totoong laban, ngayon pa lang magsisimula. Nini, alem mo be. Pinutol mo ang damit, nagkagulo ka pa. Muntik nang masira ang reputasyon ng kumpanya. Alam ka Yichen, biglan lang yon. Hindi mo alam. Ang iyong pagiging pasaway. Paano kung bawiin ng i-group ang pondo? Anong gagawin natin? Ano naman? Ako ang Harris ng E-Group. Ako ang magdedesisyon kung ibabalik o hindi ang pondo. Pero na-offend natin ang Fu Group, at ganito ang nangyari. Iyak na babagsak ang presyo ng stocks ng kumpanya. Nini, pasensya na, upo muna tayo, okay? Upo muna. Nini, narinig ka Sa susunod na linggo, magkakaroon ng malaking birthday party si Bossy sa bahay nila. Isang malaking selebrasyon. Bilang anak ni Bossye, madali lang para sa'yo na isama ako. Walang problema yon. DIBA? Hihin. Umalis ako noon para hindi umasa sa tatay ko. Bigla na lang akong babalik ngayon. Nakakahiya. Ang humble Montag naman. Sobrang mahal ka ni Bossy. Milyon-milyong pondo, binibigay lang basta. Pa sa stocks ng kumpanya, tulungan mo ako. Oo, alam ka Birthday party lang yan, siguradong papapasukin kita. Nini, alam kong ganito ka. Ikaw ay isang babaeng may malawak na pangunawa. Kapag nakamtan ko na ang paghanga ni Bossye, kayamanan at karangalan, parating na lang yan. Kuya, pumayag ka na, bukas sa birthday party. Palihim na ipasok mo ako at si Yichen. Hindi pwede ito. Nakalimutan mo na ba noong huling si Boss Fu? Ano ang ginawa sa iyo? Kung hindi mo ako papapasukin, hindi ka magiging Bayaf ni Yichen. Si... Nini, kapag nagtagumpay ka na sa hinahara, huwag mong kalimutan si Kuya. Huwag kang mag-alala, kuya. Kapag ako naging asawa ng presidente. Yelili, tingnan natin kung ano ang magagawa mo laban sa akin. Nini, ito na ang birthday party ng pinakamayamang si Bossy. DIBA? Talagang magarbo at masagana. Ito ang top-notch na setup ng mayayaman. Ano ba yan? Ang iya ang isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Para sa tatay ko.
Maliit na bagay lang ito. Ngayon, naghanda ako ng napakamahal na regalo. Tiyak na magugustuhan ito ni Bossy. Tingnan nyo, anong gandang lalaki at babaeng paang diwata. Ang dalawang yon na magkasama, talagang kaaya-aya tingnan. Ang ganda ng babaeng yon, parang artista. Yelili, hindi ka makakapasok sa birthday party na ito. Walang swerte para maranasan ang pakiramdam na sinasamba ng marami. Yelili, bakit naman nandito ka na naman? Dapat ako ang magtanong sa inyo. Sa pagkakaalam ko, wala kayo sa listahan ng mga inanyayahan. Ang listahan ng mga inanyayahan ay para lang sa mga dayuhan. Kami ni Nini, pasok kami kung gusto, labas kung gusto. Kapag ganyan ang sinabi mo, hindi ka ba natatakot na? Palayasin ka ng anak ni Bossy. Anong tako? Sasabihin ko sa iyo, si Nini ang prinsesa ng Igru. Naku, ang prinsesa ng Ye ay matagal nang naglaho. Ngayon biglang lumitaw. Tingnan mo siya at ang presidente ng Shenjun Group na magkasama, mukhang ang presidente ng Shenjun Group. Ay pinagkakatiwalaan ni Bossy. Kung malaman ng tatay ko na may nagkakaila ng kanyang anak, mababaliw siya. Si Nini ay patuloy na ginagaya. Ang pagkatao ko, kailangan kong mabuting turuan siya. Sabi mo siya ang anak ng pamilya eh. Natatako ka? Pwede ka pang humingi ng tawad ngayon. Ako ang hingi ng tawad sa'yo. Alam mo ba, ang tunay na anak ng pamilya Ye ay nakatayo mismo sa harap mo. Huwag muna nating ibunyag ang pagkatao ko. Masyadong maaga para matapos nakakabagot. Sige, susundin kita. Siyempre alam ko, ang anak ng pamilya Ye ay nasa harap ko. Baka naman. Nainggit ka kay Nini dahil siya ang kasama ko? Fusi, wala kang pag-asa. Sabihin ko sa'yo, Ang regalo ko ngayon ay tiyak na magugustuhan. Ni Bossy, SA hinaharap. ikaw ang luluhod sa akin. Payo ko sa'yo, huwag kang masyadong kumpiyansa. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang pagkakaiba ng isang hamak sa akin. Dilat ang mga mata mong tignan mo ito. Galing ito sa Paris. At binili sa auction. Napakabihira nito. Ito ay gawa ng kilalang. Jewelry designer Nazi Lee. Salamat sa puhunan ni Bossy para magkaroon ng ganitong okasyon. Sigurado ka bang ang regalo mong ito ang magpapasikat sa'yo kay Bossy? Kung alis ka ngayon, hahayaan kitang lumabas ng maayos. Pero 0 minuto na lang ang natitira bago magsimula ang birthday ni Bossy. Sa oras na iyon, ipapaluhod kita palabas. Mukhang mabibigo ang plano mo. Dahil ang regalong ito ay peke. Peke? Nandaya ka pala. Hindi ka o akalain. Ano ba naman yan? Yelili, huwag kang magsalita ng ganyan. Dito, nakukulang ka lang sa amin. Kami ni Yichen ay mga kilalang tao. Paano kami? Magbibigay ng peking pulseras. Sabi Montag peke ito. E ano ang ebidensya Montag? Oo nga. Alam ng lahat na si Lie ay hindi. Nagradrawing ng kanyang mga disenyo, diretso gawa. Pero itong pulseras mo, ay hindi pantay ang linya, may gasgas pa sa isang parte. Halatang hindi magaling ang gawa, imposibleng gawa ito. Ni Lie. Ha? Purga? Peken nga talaga. Ang galing mo namang mandaya. Galing sa maliit na pamilya. Huwag mong isipin na paniniwalaan ka ng lahat. Sa mga sinasabi mong walang basehan. Nga, saan mo nalaman ang mga yan? Tungkol sa teknik ni Master Lai, Gava-gava Montag lang yan eh. Ikaw yata, wala kang may pagmamalaking regalo. Kaya ka nagkakalad dito, no? Oh, talaga? Kung sasabihin kong mas meaningful yung regalo ko kaysa sayo, ano kaya mararamdaman mo? Yelili, wag ka magi-apang. Alam ng lahat. Na-laid off ka lang, Yelili. Anong regalo meron ka para pantayan si Nini? Oo nga. Kung matapang ka, ipakita mo sa lahat. Tama. Sige, Fusi, ilabas mo na.
Ito ang tunay na gawa ni Master Lai. Dalawang magkaparehong jade bracelet? Oo. Alin kaya ang tunay na gawa ni Master Lai? Siguro hindi inakala ni Wang Yichen na ako pala si Lei. Noon, sinuportahan ako ni Papa, gumastos ng malaki. Binili lahat ng early works ko kaya. Ako ngayon, Wang Yichen. Naniniwala ka na? Dahil meron akong tunay. Kaya sigurado akong peke ang jade bracelet nyo. Peke talaga yan. Yilili, hindi Montag ba inisip? Nasa peking bracelet mo, masisira mo. Ang pagmamahal ni Yichen. Hinding-hindi mangyayari yan. Toma. Peke yang SIO. Sinabi mo sa akin noon. Nasa Changji mo lang binibili lahat ng aksesoris mo. Wala kang pera pambili ng kay Master Lai. Sinabi ko yun para makatipid ka, niloloko lang kita. Yelili, nakahalutsinate ka na ba na mayaman ka? Mahirap ka lang, wag kang manggarap ng gising. Sige na, magising ka na. Kayong mga dapat magising. Less than 5 minutes na lang. Bago magsimula ang birthday ni Bossye, pagdating ng oras. Magsisisi kayo. Magsisisi? Anong pagsisisi? Si Yilili, basura lang, walang kumakagat. Tulad ng bracelet na to, kahit ibigay sa akin, ayaw ko. Lily, papalinis ko na lang. Huwag mo nang hawakan. Ito, inabot ako ng halos kalahating taon. Para lang mabigay kay Papa sa birthday niya, kaso. Hindi niya makikita ang ganda nito. Sayang. Hahanap ako ng pinakamagaling na tagapagawa, ayusin ko ito para sa'yo. Bukod pa riyan, alam ni Bossye ang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi kanya pagagalitan. Hindi ba't nabasag ko lang ang isang peking bracelet? Kumikilos ka parang tutu, Yilili. Ang galing-galing mo talagang magpanggap. Peke lang yan, anong pinagdamdam mo? Bagay na? Di karapat-dapat? Peke lang naman, yan. Babayaran kita. 500, sobra na yan, para na yang pabuya sa iyo. $500. Di ko kailangan yan, Yanini. Binasag mo ang bracelet na ito, naisip mo ba ang mangyayari? Anong mangyayari? Nabasag lang ang isang peking bracelet. Mabuti nga nabasag, at least di na makakasilaw sa mata ng mga tao. Wow, grabe na, maganda ang suntukan. Sobra na ang pagtitiis ni Lily sa inyo. Pinilit niyo akong mamalo sa mga peke. Gago, nanapak ka ng anak-anakan ni Bossye. Sasabihin ko sa iyo, darating na si Bossy. Mamamatay kayong dalawa. Dumating na si Bossy. Si Bossy, nahanap na rin kitang wakas. Anong ginagawa mo? Ako si Wang Yichen mula sa kumpanya. Nasakop ng inyong grupo, at sa loob. Ay may maliit na gulo, ayokong maabala kayo. Kaya lumabas ako, para salubungin kayo. May isang babae sa loob, nagmamalaki dahil may sugar daddy. Nagkakagulo sa iyong birthday party. Naghanda pa. NG Peking Yade Bracelet. Kalokohan. Ang bracelet na. Iyon, sinabi pang gawa ng maestro na si Lee. Si Lily ay si Lie, ang kanyang mga gawa. Ay nabili ko na lahat, may gagaya pa pala. Dalhin mo ako tingnan, halika. Yilili, malapit nang pumasok si Bossy. Ano kaya ang gagawin niya kapag nakita niyang ginulo mo ang kanyang birthday? Nagbigay ka pa ng peking regalong di karapat-dapat. Paano kanya paparusahan? Ulitin ko, hindi ito pek. Ito ay gawa sa pinakamahusay na Imperial Green Jade. Isa lang ito sa buong mundo at ang nabasag mo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 80 milyon. Hahaha, hindi ba dahil nahuli kang may peke? Nagkakalat ka na lang ng kung ano-ano? Imperial Green Jade? Mga basag na bubog lang yan. Kapag pumasok na si Yichen kasama si Bossy, makikita niya ang peking regalo mo.
Tapos ihahambing sa aming regalo, siguradong palalayasin ka niya. Huwag kang magpanggap na gawa ni Master Lai. Naghanap ka lang ng kamatayan. Ngayon, ayan na. Tiyak na magagalit na si Bossy. Ito yung babaeng nagulo sa birthday party mo. Bossy, itong babaeng ito. Ang nagulo sa birthday party mo. Nagbigay pa siya ng peking regalo. Dapat mong turuan ng mabuti. Gawa ito NG yang mistress, hindi peke. Ang lakas ng loob mo. Nga, ang lakas ng loob mo, Yelili. Narinig mo na, nagalit na si Bossy sa'yo. Dapa ka na at humingi ng tawad. Wang Yichen, sigurado ka ba na ako ang dapat lumuhod? At hindi ikaw? Harap-hapan kay Bossy, ang tapang mo pa. Wala kang respeto. Ikaw ang walang respeto. Hindi si Bossy. Mali ang tinatarget mo. Alam mo takbi kung ano ito? Ito ang tunay na Imperial Green Jade. Isang piraso lang sa buong mundo. Ano? Classic? Imperial Green Classic? Imposible. Pinagdududahan mo ako? Hindi, Bossy. Ang sa amin ay, Ang sa inyo ay peke. paano nangyari yun, Yelili? Isa ka lang dating empleyado na tinanggal sa kumpanya namin. Paano ka makakabili ng ganito kamahal na regalo? Alam ka una, Yelili. Tiyak kinukupkop ka ni Boss Fu. Nagbebenta ka ng katawan para kumita. Ano ang sinasabi mo, Tak? Ako? Kinukupkop? Oo, Yelili. Nagdadahilan ka pa. Kung hindi ka kinukupkop, paano mo mabibili? Ang ganito kamahal na regalo? Paano ka nakapasok dito? Sasabihin ko sa'yo sa ganitong okasyon. Pasok ako kung gusto ko. Ang bracelet na ito na milyon-milyon ang halaga. Kaya kong bilhin ng libo-libo. Ang tigas na mukha mo. Gayon. Ako na ang magtuturo sa'yo para kay Bossy. Ano ang ginagawa mo? Ang tao ko, hindi mo pwedeng turuan. Ang sinumang gagulo sa party ko, dalhin ninyo. Mula ngayon, wala nang pakikipagtransaksyon sa kanila. Bitawan mo ako. Sandali. Bossy, nakakamali ka. Dapat siya ang hulihin mo. Mini, kausapin mo na maayos si Bossy. Hindi ba't anak ka niya? Ako. Anak ko. Dalhin, hindi si. Siya yon, siya ang gumugulo. Nini, bakit ganito ang trato sa akin ni Bossy? May pagkukulang ba ako? Yichen, kahit papaano ako ay kilalang fashion designer, binigyan ko ng peking regalo ang tatay. Siyempre hindi siya masaya. Susunod. Sa susunod sasabihin ko kay tatay ang magagandang bagay tungkol sa'yo. Tama ka. Sayang lang, ngayon ay naunahan na naman tayo ni Yelili. Na makalamang. Hayaan mo na siya, anong problema? Balang araw, babayaran niya to. Lili, anak ka o, nahuli ako. Tay, okay lang, maayos naman ako. Ito yung bracelet. Dapat ito ang regalo ko sa'yo para sa iyong kaarawan. Pero ngayon, Okay lang yan, bracelet lang yan. Ang importante ay ang intensyon mo. Masaya na ako bilang tatay. Xiao Fu, sa mga nakaraang taon. Salamat sa pag-alaga mo kay Lili. Yelaw, trabaho ko lang yon. Napakagaling ni Lily, karangalan kong protektahan siya. Bagay talaga kayo. Tay, ano ba? Lili, sa mga nakaraang taon, nahirapan ka. Gayon. Desidido ka nang umuwi, kaya ipaghahanda kita ng pinakamagandang welcome party. Secretary Hua, Bossy, may Yuto's BA? Naalala ko, ang Y-Group ay magdaraos ng Pinakamalaking design exhibition sa buong mundo sa Jiangcheng. Si Lili ay taga Jiangcheng, kaya ang exhibition na ito ay ipagkakatiwala natin kay Lili. Ipadala ang mga imbitasyon. at tawagin ang lahat ng mahahalagang tao. Binibini. Design exhibition. Tay, huwag kang mag-alala, ipapakita ko ang aking kakayahan. Maaga pa, mag-usap muna kayo ni Xiaofu. Lily, magpahinga ka muna ngayon, bukas dadalhin kita sa isang lugar. Sab mo, dadalhin mo ako sa isang lugar. Dadalhin mo lang ako mamili ng damit. Hindi ba't sasali ka sa design exhibition? Gusto kong maganda ang itsura mo para makita nila. Ang kinang ng babae niya. Ang sweet mo naman. Tara, pasok tayo. Sir, pwede kayong pumasok.
pero itong kasama ninyong dalaga. Mukhang masyadong simple, hindi pwede. Ano? Pumipili pa kayo ng customer? Hindi ko maalala na may ganitong patakaran ang tindahan na ito. Sir, ang aming boutique ay under ng Fu Corporation. Puro high and luxury brands ang laman nito. Itong dalagang kasama ninyo, amoy pobre, baka masira lang ang aming hangin. Kapag pumasok siya, Isang salesledi lang ang lakas ng loob mamili ng customer. Nasaan ang manager ninyo? Tawagin mo siya. ang lakas ng loob magmalaki, tatawagin pa ang manager. Nakikita ko na, kahit anong pakiusap, hindi kayo alis. Nagdadala ka pa ng isang pobre, para bumili ng damit, mukhang wala ka namang pera. Ano? Huwag na Fusi, punta na lang tayo sa ibang tindahan. Hindi, ngayon hindi lang ikaw ang mukha ko. Kundi pati na rin ang pamilya Ye, hindi pwedeng ganito na lang. Sabi mo wala akong pera. Simula ngayon, lahat ng damit na hinawakan ni Lily, bibilhin ko. You. Akala mo ba ito ay mga basurang online na piso-piso lang? Ang mga katulad ninyo, sa chance lang dapat bumili. Walang pera, gusto pa bumili ng aming damit, panaginip. Eh kung ipakita ko itong card na ito, Tingnan mo ang kumpiyansa sa mukha niya. Ito kaya yung sinabi ng manager, 3 lang sa buong mundo. Ang Supreme Membership Card? Pasensya na, mamili muna kayo, i-check ka ulang. Ang privileges ng card na ito. tingnan muna natin ang mga damit. Lily, yung salesledi kanina, grabe manghamak sa'yo. Bakit hindi ka nagalit? Kung noon, sigurado magagalit ako, pero simula nang hinago ang identity ko. At nakasama si Wang Yichen, nalaman ko na kapag wala kang matataas na katayuan at magagarang alahas, maraming tao ang husga sa'yo base sa itsura mo. Sa mga nakaraang taon, sanay na ako sa pagiging maliit sa mata ng iba. Simula nang umalis si Lily sa kumpanya ni Wang Yichen, maraming nagsasabing siya ay isang hamak na tao na hindi karapat-dapat. Sa mga taong iyon, tiyak na marami siyang pinagdaanan. Lily, ang hirap ng pinagdaanan mo. Okay lang, ituring na lang natin itong pagsubok sa buhay. Isang probinsyano, nangahas kang lokohin ako. Ang card number ng card mo. Sa sistema namin, wala talaga. Mga damit na ito, lahat ng nahawakan nyo, kailangan nyong bilhin. Kung hindi, paano kami magnegosyo? Ang card na ito, hindi membership card ng store ninyo, ito ay bank card. At gaya ng sinabi ko kanina, lahat ng damit na hinawakan ni Lily sa store na ito. Bibilhin ko. Ang pera dito, sapat para bilhin ang buong store nyo. Katava-tava. Gamit ang peking card, nagpapanggap pa na bank card. At ang lakas ng loob mong sabihing bibilhin mo ang buong store namin. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, maniwala ka, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Tingnan mong mabuti, ito ay black card ng bangko. Ang daily transaction ay daan-daang milyon. Kaya lang makakakuha nito. Sa buong mundo, iilan lang ang may ganito. Sa posisyon mo bilang salesledi, siguradong hindi mo pa ito nakita. Anong black card, white card, basta sabihin mo lang ang pangalan. Akala mo tak naniniwala ako? Akala mo tak hindi ka alam? Bahala kayo kung magbenta kayo ng gamit o magbenta ng kidney o dugo. Ang mga damit na ito, kailangan yung bilhin. Ilang piraso lang ito, kailangan pa bang magbenta ng gamit? O magbenta ng kidney o dugo? Sino ba itong maingay dito? Manager, itong dalawang mahirap, walang pera pero pilit pumapasok sa store. Amoy pobre, hinahawakan at tinitingnan ang mga damit namin ng walang ingat. Paano na lang ibenta ito sa susunod? Ito SA. Mall Fu Corporation. Ito ay high-end custom clothing store. Hindi basta-basta lang ang makakabili dito. At bakit mo naman naisip na hindi namin kayang bilhin? Bilang manager dito, kilala ko ang lahat ng mayayaman sa buong building. Pero ikaw, hindi kita kilala. Mga taong katulad mo. Nagpapanggap pa na mayaman, nagtatangka kang lumusot. At may karapatan ka pang mag-utos dito. Talagang ka naman. Hindi mo siya nakilala, posible bang? Dahil dati, wala kang karapatang makita siya. Ito ang isa sa pinakamagagandang high-end custom store sa buong building. Maliban kay President Futsi and Gifu Corporation, Zinupi Apeng mayaman. Ang hindi dito namimili, talagang ka naman. Pero siya nga ay si President Fusi ng Fu Corporation. Pakiusap, kung magsisinungaling ka, pumili ka naman ng believable na identity. Kung siya si Fusi, ako naman ang eldest daughter ng family. Ziyeli Li. Magbayad kayo ngayon din, kung hindi, kayong dalawang mahirap. Hindi makakalabas ng pinto na ito. Secretary Zhang, tawagin mo ang mall manager para sa akin. Secretary Zhang. Siya ang kanang kamay ni Boss Fu. Paano mo makukuha ang numero niya? Baka naman. Nagloloko lang siya at random number lang ang tinatawagan. Probinsyano, hindi ka naman siguro tumawag sa customer service, no? Ang damit na hinawakan ninyo ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Magbayad ka agad, huwag nang magpalipas ng oras. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung mapapahamak kayo. Natatandaan ko, ang presyo ng damit na ito ay 20,000 lang.
Paano naging 2 milyon sa bibig mo? Ako ang manager ng store na ito. Ang sabi kong presyo, yun ang presyo. Wala kang karapatan na magreklamo, probinsyano. Ginagawa mo lang ang trabaho mo ng pabaya. Alam mo ba na ang disenyo ng bestidang ito ay binigyan ng payo ng sikat na taga-disenyong silay? 2 milyon para sa isang pobreng tulad mo. Mura na yan. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng komento sa gawa ng iba. Ginagamit pa ang pangalan ko para manloko. Ang payo ni Lie, sinasabi ninyong nagyayabang ako. Mukhang kayo ang nagyayabang, no? Ang bestidang ito, kung talagang hinawakan ni Lie, alam ninyo sa sarili ninyo. Ay, cow. Sino ang nagpahintulo sa inyo na magsalita ng ganyan sa mga bisita? Mga maginong bisita, natanggap ko na ang inyong reklamo ngayon. At sigurado ako na bibigyan ko kayo ng kasyasyang solusyon. Manager, akala ko mataas ang posisyon mo. Pero ngayon, subukan mong hawakan ako. Naniniwala ka ba na mawawalan ka ng trabaho? Ang yabang mo. Tara, tingnan natin kung may lakas ka ng loob na hawakan ako. Makinig ka. Jiang Yi, ang pinsan ko ay si Wang Yixing. At kasalukuyan siyang may relasyon sa anak na babae ng pamilyang Ye. Kung hawakan mo ako, naniniwala ka bang ipapaterminate kita sa trabaho? Kung ganyan ka kabilis magsalita. Sige, tawagin mo ang pinsan mo, gusto kong makita. Kung ano ang magagawa niya sa amin. Hoy, pinsan, may dalawang. Walang modo at pobreng nakakagulo sa store. At sinasabayan pa ako ng manager. Tulong ng Montag ako. Ano? May naglakas loob na hawakan ang pinsan kong si Yichen? Huwag kang mag-alala, pupunta ako kaagad. Driver! Sa loob ng 5 minuto, nasa mall na ako. Malapit na ang pinsan ko. Maghintay kayo. Nga pala. Hindi pa ninyo alam kung sino ang pinsan ko, no? Alam ninyo ang Shangjun Company? Yan ay subsidiary. Ng Yi Group. Mga hamak na tao lang kayo. Imposibleng alam ninyo yan. Siya ay isang importanteng tao sa Yi Group. Kapag dumating siya, kahit magmakaawa kayo, wala nang saysay. Mga maginoong bisita, sa tingin ko, mas mabuti pang umuwi muna kayo. At hayaan ninyo akong bahala dito. Izuzuka ka o. Ikaw ang nag-ayos. Paano mo nasabing ikaw ang nag-ayos? Zinukabi ah? Hindi mo kayang makipagkompetensya sa Yi-Group. Ngayong nagalit ako, sino ang makakalabas? Huwag kang mag-alala. Kahit dumating si Wang Yichen, wala siyang magagawa sa akin. Sino ka para tawagin ng diretso ang pangalan ng pinsan ko? Wala namang espesyal sa identity ko. Pero sapat na para pasaluhin si Wang Yichen at humingi ng tawad sa akin. Sino ka ba? Ipapahingi mo ng tawad ang pinsan ko. Sino ang nagsabing kailangan kong lumuhod? Sa wakas, dumating ka na. Itong probinsyano, tingnan mo ang mga damit sa tindahan. Hinahawakan at minumura ka sa harap ng lahat. Yi Lily, ikaf na naman? Akala mo ba gusto kitang makita? Wang Yichen, hindi sa ayaw kong magbayad. Pero ang pinsan mo, 200,000 pesos na damit. 200 milyon ang sinya sa akin. Hindi ako naghihirap pero hindi rin ako magpapaloko. Isa akong sugarol. Ikaw na walang hiya. Huwag mong isipin na dahil nakakuha ka ng boss fu. Maaari kang maging bastos dito. Akala mo ba hindi kita mapaparusahan? Nandito ka, Pia. Inapi ang pinsan ka, o? Pinsan. Ano ang relasyon ng babaeng ito kay Boss Fu? Sasabihin ko sa iyo, ibinibenta lang niya ang katawan. Iyon lang ang relasyon. Ang babaeng ito, dati ay may relasyon pa sa akin. Pero hindi siya disiplinado, kaya hiniwalayan ko. Ikaw pala ang ex-girlfriend ng pinsan ko? Mukhang hindi ka karapat-dapat, kaya hiniwalayan ka ng pinsan ko. At dumepende sa ibang lalaki. Mukhang hindi lang marumi ang katawan, pati ang puso mo marumi. Wang Yichen, magkamag-anak nga kayo. Ang pinsan mo, katulad mo. May sobrang bibig. Sino ang sinasabi mo? Zinukabi ah? Ang kasintahan ng pinsan ko ngayon ay ang sikat na designer na si Yi Lily. Hindi mo kayang pantayan kahit isang buhok ni Yi Lily. Huwag kang mangarap na babalik ang pinsan ko sa iyo. Ilili, huwag mong isipin na dahil nakakuha ka. Nang mayamang si Fushi, maaari kang maging mayabang. Hindi ba tama? Boss Fu, bakit ka nandito? Bakit? Nagulat ka? Kung wala ako dito, paano ko makikita ang ginagawa mo? Sa harap ng mapang-aping anyo ni Lily. Hindi. Kuya, ano ang tawag mo sa kanya? Magpakita ng respeto. Hindi natin ito kayang kalabanin. Ikaw ba talaga ang... Si Fusi, ang presidente ng Fu Corporation, ang aming boss. Boss Fu, bulag kami sa iyong kapangyarihan. Maawa ka na lang at talayain mo na kami. Palayain kayo. Hindi pa ba sapat ang huling aral na ibinigay ko? Na may lakas ka pa ring mang-api ng mahihina. Kung palalayain ko kayo ngayon, hindi ko alam kung ilan pa. Ang maapi ninyo bilang mga probinsyano. At mga taong mababa ang tingin nyo. Boss Fu, ako ang may kasalanan, ako ang mali. Pakiusap, palayain mo na ako. Hindi mo na kailangang humingi sa akin.
Nandyan ang manager, mag-apply ka na lang ng resignation. Boss Fu, kung tatanggalin ako ng Fu Corporation, parang pinatalsik na ako sa buong industriya. Walang mag-alok sa akin ng trabaho sa Dacia. Nung kayabang-yabang mo at nangaapi ka. Bakit hindi mo naisip na ganito ang kahihinatnan mo? Umalis ka na, huwag mong abalahin si Boss Fu. At ayusin mo ang mga susunod mong gagawin. Kung hindi, huwag ka nang pumasok bukas. Boss Fu. Boss Fu, ako ang may kasalanan, ako ang mali. Ako ang nag-judge base sa itsura, parusahan mo na lang ako. Walang kinalaman ang kuya ko dito. Ang pamilya ninyong Wang ay bulok na, payo ko sa inyo. Lumayas na kayo sa lungsod na ito, huwag na kayong magpakita sa harap ko. Kung hindi, ang Fu Corporation ay hindi magbibigay sa inyo ng kahit anong lugar na titirhan. Boss Fu, ang hinihingi Montag ay sobra na. Akala mo ba ang lungsod na ito ay pag-ari ng pamilya Fu? Akala Montag makokontrol mo ang kapalaran ng pamilya Wang? Hindi ba? Sasabihin ko sa iyo, malapit na akong maging manugang ni Bossy. Ano ang ibig mong sabihin? Ang anak ni Bossy, ang pinakamayaman sa Dacia, ay humanga sa akin. Wala akong kinakatakutan sa kanyang tabi. Sa itsura ni Wang Yichen, baka may nanggagaya na naman sa akin. Ang tanga talaga ni Wang Yichen. Titingnan ko kung sino ang nanggagaya sa akin ngayon. Sino ang nang-api sa mga tao ko? Binibini, dumating ka na. Yanini, bakit ikaw na naman? Bakit Yelili? Nakikita Montag ako. Natatakot ka hanggang sa hindi ka makapagsalita. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya ang mayamang Heres. Kung ikaw ang binibini ng pamilya sino ako? Ang tulad mo mababang uri, hindi karapat-dapat na kausapin ako. Sa lipunan kung saan pantay-pantay ang lahat, pinagmamalaki mo ang iyong estado. Sinasabi mong mababa ang iba, hindi mo ba naisip na sobra na ito? Sobra ako? Ako ang panganay na anak ng pamilya sa aking estado. Maaari kong sabihin ang anumang gusto ko, hindi kayo dapat sumalungat. Wang Yichen, niloko ka lang ni Yanini. Bakit patuloy ka pa rin nalilinlang? Ano ba ang ipinainom niya sa iyo? Yelili. Nagpakita ka lang ng isang beses. Huwag mong gamitin ang mataas na ugali para pagdudahan ang aking paningin. Ang kay Nini ay aksidente lang, at saka, ganun ba akong kadaling maloko? Tingnan mo, ito ang imbitasyon sa Jiangcheng Design Exhibition. Kung kaya niya magpakita ng ganitong klaseng imbitasyon, paano siya hindi magiging tunay na binibini? Kung may imbitasyon, patunay ba ito? Na siya ang tunay na binibini ng pamilya Imbitasyon lang. Meron din ako. Ngayon, mapapatunayan ko na ako ang tunay na binibini ng pamilya Impossible, paano ka nagkaroon? Paano posible, ang tulad mong walang pera at kapangyarihan? Paano ka nagkaroon ng imbitasyon sa Jiangcheng Design Banquet? Tiyak kay Fusi ito. Hoy, hindi ko ibinigay. Nasaan na akin? Peke. Tiyak na peke ang lahat ng ito. Paano posible, paihong pareho, ito? Hindi ko naman ipinamahagi ang maraming imbitasyon. Baka naman ang babaeng ito ay nakipagtalik sa isa at ninakaw ang imbitasyon ng iba. Hindi marami ang ipinamahagi sa club. Marami akong hawak. Yelili. Ano ba talaga ang iyong pagkatao? Tunay ka bang heres ng pamilya Yi? Wang Yichen, nagdududa ka sa akin? Hindi, natatakot lang ako na baka mayroon siyang lihim na pagkatao. Sage, pagdudahan mo ako. Patutunayan ko sa inyo kung ako ba talaga ang tunay na binibini ng pamilya Kakausapin ko si Secretary Huo, paparating na siya. Pagdating niya, malalaman natin kung sino ang tunay. Kilala mo pa si Secretary Hu? Sa mga ordinaryong tao tulad mo, si Secretary Huo ay kanang kamay ng pinakamayaman, isang makapangyarihang tao. Pero sa akin, isa lang siyang aso na sunod-sunuran sa pamilya Sigurado ka bang si Secretary Hu ang tinutukoy mo? Siyempre, may iba pa bang Secretary Huo? Yung miss, hindi ko sinasadyang pagdudahan ka. Si Yelili ang may kasalanan, siya ang nagpapagulo. Patawarin mo na ako. Buti naman at natauhan ka. Pwede na, patawarin na kita. Lene, Natatakot ka na? Sasabihin ko sa'yo, huli na ang lahat para matakot. Hagdating NI Secretary Hua, kaya tao ka par NI Boss Fu. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Yong Missy. Anong ikinatatakot ko? Hihintayin ko dito si Secretary Hu. Hindi namin ibinibenta ang mga damit na ito sa mga probinsyano. Huwag kang makulit. babalaan kita ng isang beses. Ang tindahan ito ay pagmamay-ari ng pamilya Fu at ikaw ay tinanggal na. Wala kang karapatang pakialaman si Lily. Kuya,
tulong ng Montag ako. Miss Ye, pakiusap sa ngalan ng aming pagkakaibigan. Tulungan mo ang pinsan ko. Fusi, bilang isang presidente, bigyan mo ako ng mukha. Huwag mo na siyang pansinin. At saka, ikaw ang gusto ko. Harap ka o. Hindi ko hahayaang ipagtanggol mo ang ibang babae. Miss Ye, ulitin ko maging desente ka. At saka, may gusto na ako. Ano? Isang probinsyana lang siya. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Inutusan kitang iwanan mo siya ngayon din. Paano kung hindi? Fuchi. Sino ang walang modo? Naglakas loob manghamon sa aming Yong Miss? Sekretary Hu, buti na lang dumating ka. Ayusin mo itong. Walang kwentang ta. Ate, bakit wala kang bodyguard? Nag-isa ka lang. Kung may mangyari sa'yo, paano ako makakapagbigay alam sa pamilya? Akala ka UBA close kayo ni Boss Ye. Pero grabe ang respeto mo sa kanya. Ngayon, may personal na pagpapatunay ni Secretary Hu. Siguradong totoo ito. Si Nini talaga ang Yong Miss ng pamilya Yi. Secretary Hu. Totoo bang siya ang young miss ng pamilya Ye? Matagal na kaming magkaibigan ni Old Man Ye. Pero hindi ko alam na may kapatid pala si Lily. Siempre. Misunderstanding lang ito. Si Miss Yi ay tunay na miyembro ng aming pamilya. Fusi, ngayon, maniniwala ka na ba sa identity ko? Sekretarya Hu, hindi lang pinagdududahan ni Boss Fu. Ang pagkatao ni Miss Ye, pati na rin ang madalas na. Pagsasalita ng masasakit na salita kay Miss Ye, harang hindi. Pinapahalagahan ang mukha ng pamilya Ye. Talaga nga, para lang sa isang probinsyana. Ayaw makinig sa utos ni Messi. Parang naghahanap ng sariling kamatayan. Probinsyana, si Fusi pala ay naglalakad kasama ng ibang babae. Nang hindi alam ni Miss Ye, hindi pwede, kailangan kong siya'y disiplinahin. Boss Fu, kayo pala ay lihim na. Naglalakad kasama ng ibang babae. Ano ang ibig sabihin nito? Sekretarya Ho, bakit mo sinisigawan si Fusi? Ay naku Miss Yi, nandito pala kayo. Akala ko dinala ni Fusi ang ibang babae para mamasyal. Bakit? Dahil lang tinawag nila akong probinsyana. Hindi mo na ako kilala? Hindi naman, kayo ang panganay na anak ng pamilya Ye. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi ko kayo makakalimutan. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sino yung nagpapanggap bilang panganay na anak ng pamilya Ye? Ano ang nangyayari? Si Yinini ay anak sa labas ng tiyuhin mo. Nakakilala lang. Akauwi lang niya. At sobrang mayabang. Isang anak sa labas lang, hindi pa nga kilala ang lahat. Naglakas loob pang hamunin ako at nagpapanggap pa bilang ako. Miss Ye, gusto niyo bang ilantad ko na siya ngayon? Mapahiya siya. Huwag muna, gusto kong malaman kung ano ang balak niya. Sekretarya Hu, kayong dalawa. Ano ang pinag-usapan niyo dyan? Baka naman may koneksyon ka rin. Sa babaeng ito. Hindi naman. Naintindihan ko na ang nangyari. Isa lang itong malaking pagkakamali. Lahat tayo ay magkakilala, kaya't itigil na natin ito. Tapusin na natin dito. Sino ang magkakilala sa kanya? Gusto kong lumuhod itong mahirap at humingi ng tawad sa akin. Miss Yi, huwag kang mag-ate. Ako ang nag-ate? Sekretarya Hu, ikaw ay kumakampi sa kanya. At hindi sa akin. Ngayon ko lang nalaman kung bakit maraming. Imbita sa eksibisyon si Lily, ikaw pala ang may pakana. Sekretarya Hu, baka naman mayroon kang lihim na relasyon sa kanya? Ano bang sinasabi Montag? Ako at ang panganay, ako at siya ay hindi magkatugma. Tama, itong mahirap at si Sekretarya Hu ay parang langit at lupa. Imposible silang magkatulad. Karapat-dapat kay Sekretary Hu. MSY, siguradong nagkakamali ka. Isa lang siyang. Probinsyana na hindi karapat-dapat. Anong meron siya? Na maakit si Secretary Hu. Tama na, tumahimik kayong lahat. Sekretary Hu, ako ang panganay na anak ng pamilya Ye. Ikaw ay isang aso lang ng pamilya Ye, tapos manghuhura ka sa akin. Sasabihin ko ito sa tatay ko at palisin ka niya. Yanini, ang tanging tao na makakapagpatali kay Sekretary Ho ay si Yecheng, ang pinakamayaman. Ikaf, MSY, huwag mong kalimutan ang iyong tunay na pagkatao. Gusto mo bang maging masama ang loob ng lahat? ikaw, kayong lahat. MS. Ye, ako muna ang alis. Lily, pasensya na nasaktan ka. Ayos lang, hindi mo naman kasalanan ito. Natawag ako kay Secretary Zhang mamaya, papadala niya ng tao. Para ayusin ang tindahang ito. Mag-ayos ka ulit. CJ, maganda ba? Maganda si Lily kahit ano ang suotin niya. Ang tamis ng dila mo, bukas ito ang isusuot ko. Para sa eksibisyon.
Dumating na ang panganay na anak ng pamilya Ye. Matagal ko na naririnig na ang panganay na anak ng pamilya Ye. Ay darating sa ating piging ngayon. Sa wakas ay makikita na natin ang kanyang tunay na mukha. Napakababa ng profile ni MS Yi bilang isang mayaman. Hanggang ngayon, Walang hiya. ang nakakuha ng kanyang litrato, ngayong nakita natin siya, napakaswerte natin. Parang iba sa inaasahan ko. Parang galing sa maliit na pamilya. Tumahimik ka. Huwag mo kaming idamay sa kamatayan mo kung magagalit. Ang panganay na anak ng pamilya Ye, isang salita lang niya ay pwede niya tayong. Lahat dito. Pagbati sa panganay na anak. MS Ye, ngayon ay napakaganda at nakakabilib mo. Fuchi. Dapat mong makita ngayon ang pagkakaiba. Sa pagitan ko at ni Lily, ako ay may kapangyarihan at impluensya. Na anak ng pamilya Yi. Samantalang siya ay isang mababang uri. Na iniwan, alam ng lahat kung sino ang dapat mong piliin. Hindi inaasahan na si Boss Fu. Ay nakita ng panganay na anak ng pamilya Ye, napakaswerte mo. Kung bibigyan man lang ng panganay na anak ng pamilya Ye ng konting tulong ang Fu. Walang duda, lalago PA ang Fu Group. Fuchi. Ako si Yen ngayon. Dahil sa mukha mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung pipiliin mo akong maging kasama ko ngayon, mabibigyan ko ang pamilya Fu ng walang katapusang kayamanan at karangyaan. Nakikita mo tag PA, Ye Lily? Ang babaeng walang silbi. Ay kalaunan ay tatakwil. Ito rin ang sasabihin ko sa iyo, lalaking walang silbi. Ay pareho lang. Matalino ang dila, gusto kong makita. Kung paano ka iyak kapag iniwan ka ni Fusi mamaya. Hindi mangyayari iyon. Hindi siya tulad ng iba na umaayaw sa mahirap at lumalapit sa mayaman, nagbabago ng isip. Ye Lily, sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa? Tanungin natin ang lahat ng naririto. Kapag inalok ng olive branch ni Miss Yi, Sino ang hindi matutuwa? Oon ka, kung si Miss Yi. Ay bibigyan ako ng isang pagkakataon. Kahit maging alipin ako, ay papayag ako. Kung makakarelasyon ako kay Miss Yi, parang bigla na lang angat ang buhay ko. Kahit sino, kung hindi tanga, alam kung ano ang pipiliin. Nakikita mo tag PA, Ye Lily? lahat ng naririto ngayon. Ay may mataas na posisyon at kapangyarihan. Kapag nakaharap sa Olive branch ni Miss Yi, sino ang hindi matutuwa? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi dahil nakarelasyon mo si Fusi, paano ka makakarating dito ngayon? Paano mo makikilala? ang mga tulad namin, isang hamak na takalang. Walang pagkakataon na makita ako. Ang babaeng tulad mo. Gusto pang agawin ang lalaki kay Miss Yi, hindi alam ang sariling limitasyon. Kaya, Ye Lily, ang hamak na tulad mo, kung ikukumpara sa napakataas na Miss Yi, walang pipili sa iyo. Kundi si Miss Yi. Tama ba ang sinasabi ko? Tama. Sige, tingnan natin. Kung sino ang pipiliin niya. Lagi akong sasama. Kay Lily. Fusi, alam mo ba ang sinasabi mo? Miss Ye, sigurado ako na hindi ko iiwan si Lily. Dahil lang sa kapangyarihan. Zige. Talagang hindi marunong tumingin ng pagkakataon. Fusi, parang kinain mo ang tapang ng leon. Nangahas kang isuway ang pagmamalasakit ni Miss Yi. Ang kanyang buong pagmamalasakit sa iyo. Fusi, ano ba ang ginagawa mo? Talagang nagkamali ka. Dahil sa isang babaeng walang kwenta. Pinili mong saktan ang Yigru. Matapos nito, Malapit na matapos ang Fu Corporation. Kilalang-kilala si Boss Yi na Yi Corporation bilang mapag-alaga sa kanyang mga anak kapag nakauwi na si MSC. at nakapagsumbong sa kanyang ama. Maliit na kumpanya lang ang Fu Corporation. Baka hindi pa ito. Sapat para sa isang malaking pamilyang negosyo. Fusi, bakit ka pa nagpakatotoo sa ganitong bagay? Isang walang kwentang babae lang yan, kumpa sa pakinabang mula sa pamilya Ye. Hindi mo tag alam yan? Yelili, narinig Montag, yan. Kaya't kumaway lang AKO. Maraming gustong maging kakampi ko. Pero nagkamali ka, wala si Fusi sa mga iyon. Yelili. Dahil sa koneksyon mo kay Fusi, kaya ka lang nakakatayo dito at nakakausap ako. Hamak na mababang uri. Kapag nakuha ko na si Fusi, gagamit ako ng paraan, puputulin ang mga kamay at paa mo, durugin ang kayabangan mo, at tingnan natin kung paano ka iyak at magmamakaawa sa akin. Sige, hihintayin ko yung araw na yan. Ms. Yi, Sorry at nahuli ako. Ay naku, hindi ba ito ang kilalang-kilalang taga-disenyo ng Great Xia na si Jiang Yuan? narito rin pala siya. At iginagalang niya ng husto si MSC. Talagang makapangyarihan ang pamilya Yi. MS Yi, walang problema ang disenyo para sa eksibisyon. Ginoong Jiang, hindi ba't kasundo mo ang Fu Corporation? Na nagsasabing, makikipagtulungan ka lang sa kanila. Ito, Jiang Yuan, huwag mong kalimutan. Ang bayad na ibibigay ko sa iyo. Talagang magastos ang mga galaw ng eldest daughter ng pamilya Yi. Para sa kanila. At ang sasabihin sa disenyo sa buong bansa na si Jiang Yuan ay yuyukot sa kanya. Kawawa naman si Futsi. Akalabanin niya ang pinakamayamang si MSC. Anong panalo niya? Hintayin Montag, Ginong Jiang Yuan. Tiyak na hindi tutulungan si Fusi. Fuchi.
Ito ang kapalit ng pagtanggi mo sa akin, at ito ay unang hakbang ko lamang laban sa iyo. Jiang Yuan, bilisan mo at ipakita mo kay Fusi ang katotohanan. MSye, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko matutupad ang ating kasunduan. May utang na loob ako sa pamilya Fu. Ngayong inanyayahan ako ni MSye. Sa party, tutulungan ko kayo sa exhibition. Ito na ang pinakamalaking pakilala sa akin. Ngunit hindi ko talaga kaya. Na maglingkod sa inyo. Pakiusap, unawain nyo. Si Fusi. Jiang Yuan, naglakas loob ka pang sumuway sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Sa lahat ng naririto. Sino pa ang gustong sumuporta sa pamilya Fu? Ay kalaban na ng pamilya Yi. Ang pamilya Zhang ay handang sumunod sa kagustuhan ni Miss Ye. Ang pamilya Liu ay handang sumunod sa kagustuhan ni Miss Ye. Ang pamilya Li ay handang sumunod sa kagustuhan ni Miss Yi. Ang pamilya Huang ay handang sumunod sa kagustuhan ni Miss Ye. Lahat kami ay handang sumunod sa kagustuhan ni Miss Yi. Jiang Yuan, Boss Fu. Huwag kang mag-alala, ako ay laging nasa iyong panig. Ako si Jiang Yuan ay handang sumunod sa kagustuhan ni Boss Fu. Hindi na maglilingkod kay Miss Yi. sa lahat ng naririto, Sino ang hindi nakatanggap ng tulong mula sa pamilya Fu? ngunit ngayon ay tatalikod na kayo sa pamilya Fu. At magiging sandata laban sa amin. Boss Fu, ikaw mismo ang hindi nakakaunawa sa sitwasyon. Wala kaming magagawa. Okay lang, nandito pa rin ako. Kayong lahat Kayo, ay mga duwag na takot sa malakas. At sasabihin niyo wala kayong magagawa. Bakit pa kailangan gawing maganda ang inyong dahilan? Yelili, ang pamilya Fu ay malapit nang mawala. Hindi mo na makikita ang bukas, ngunit nandiyan ka pa rin at nagmamatigas. Fusi, sa loob ng maraming taon ay namayani ka sa negosyo. Ngayong nasagasaan mo si Miss Ye, oras na para bumaba ka. Maging ordinaryong tao na lang, at ang mga tulong mo noon. Kalimutan na. Boss Fu, talagang pasensya na. Sa negosyo, interes lang ang mahalaga, walang personalan. CJ. Ito ang itsura ninyo, interes lang ang mahalaga. Walang personalan. Fusi, nagsisisi ka na ba sa pagpili sa babaeng iyon sa tabi mo? Na walang naitutulong sa iyo, at hindi ako ang pinili mo? Ang desisyon ko, hindi ako nagsisisi. Kumpara kay Lily, malayo ka pa. Ay, hindi marunong tumanggap ng kabutihan, sariling kapahamakan. Tanggapin mo na Fusi, wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Hindi ako susuko. Yanini, may lakas ka bang makipagsapalaran sa akin? Sasabihin ko, hindi mo makukuha ang proyekto ngayon. At ang Few Corporation, ligtas pa rin. Isang hamak ka lang, anong ipagmamalaki mo sa akin? Dahil ako mismo sila eh. Sabi mo ikaw ang numero unong taga-disenyo ng Dacia. Yung hinahabol ng buong mundo, pero nagretiro na. Ang henyong taga-disenyo na si Lai, paano possible na? Pumunta siya rito? Pero, posible na siya. Sa pagkakaalam ko, taga rito si Lai. Maami sa malalaking exhibition dito. Ay pinondohan niya. Imposible. Yung Master Lion na tumalo sa akin noon, lalaki siya. Habang ikaw, isang babaeng walang kwenta. Ang nakikita mo, peking pagkatao lang iyon. Para takasan ang paghahanap ng tatay ko. Yelili, sobra na ang kayabangan mo. Isang hamak ka lang. Nangahas kang gumamit ng pangalan ni Master Lai. Pero since gusto mong makipagsugal, paninindigan ko ito. Tara, ipakita mo ang pondo mo. Yelili, kilala na kita na matagal. Alam ko ang kalagayan mo. 100 lang baon mo kada buwan. Kulang pang pagkain niyon. Anong pondo? Anong maibibigay mo? Yung mga barya sa bulsa mo, hindi niya kayang. Koyoko. Mga babae at ginoo, ako ang direktor ng real estate ng grupo ng Fu. Ako si Fuming. Kapatid ni Futsi. Handang ibigay ang 30% na stake ni Fu sa industriya ng real estate bilang bite. Kay Yelili. Fuming, ano ng kalokohan ito? Umuwi ka na. Fuchi. Dahil sa katigasan ng ulo mo, kanina lang. Bumabagsak muli ng pagbabahagi ng Fu. Fusay dragged sa abyss sa pamamagitan mo. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita matatakot sa poder mo. Handang isugal ang shares ko, ngunit nakatindig ako sa tabi ni MS Yenini. Kapag ako ang nanalo, bilang full head of Fu's group. Gusto mo ang pagbabahagi ni Fu laban kay Lily. Para lang agawin ang kapangyarihan. Anong ipinagmamalaki mo? Ang ipinagmamalaki ko
ay itong nasa tabi ko. Si MS Yenini, ang tunay na henyong taga-disenyo. Li Ye. Nini, alam kong sa panahong kasama kita, May tinatago kang kakayahan. Ziyanga, hindi na kailangan ng maraming salita, ang gawa ang magpapatunay. Ito ang mga disenyong isinagawa ko para sa exhibit na ito. Kung ako si Lai o hindi. Ang mga gawa ko ang sasagot. Nandito lahat NG Aryayang Kao. Kapag natalo ako, Palayasin ako ng ama ko sa family. Dapat ako ang manalo. dapat ako ang manalo sa laban na ito. ang ganda ng disenyo. Napakahusay ng gawa, at kitang-kita ang estilo ni Master Lai. Ang bawat drawing ay puno ng mga natatanging ideya. Miss Leah, Ang ganda ng disenyo mo. Wala akong paghahambing sa iyo. Wala akong paghahambing sa iyo. Akala ko may kakayahan si Yenini. Pero ginamit lang niya ang mga lumang drawing ko. Para manloko. Boss Fu, kulang ang kakayahan ko. pero hindi ko talaga kayang makipagkumpetensya kay Master Lai. Akala kao nakasabay kao na si Master Lia. Pero hanggang ngayon, napagtanto kong hindi ako naging malapit. Lalong lumaki ang agwat sa amin ni Master Lai. Wala akong karapatang makipagkumpetensya kay Master Lai. Tumatalo na ako. Tumatalo si Master Jiang Yuan? Ibig sabihin ba nito? Talinan din si na Boss Fu at Yi Lily? Huwag magmadali, hindi pa ako sumusugod. Yi Lily, ay ikaw lang? Matalo Montag ako? Gusto mo makipagpustahan? Zazabak ako. Halika, ipakita mo ang pusta mo. Gagamitin ko ang isa 0% na shares ng Daxa Chamber of Commerce. Para hamunin ka. Laxia Chamber of Commerce? Paano mo nakuha? Shares NG Chamber of Commerce. Sa akin ang buong Daxa Chamber of Commerce. Siyempre, kaya kong maglabas ng isa 0% na shares. Yi Lily, hindi mo na naman ba gagawin ito? Sasabihin mo na ikaw ang tunay na anak ng family. Kahit sabihin kong ako, hindi kayo maniniwala. Ganito na lang, tawagan ninyo si Secretary Ho at tanungin. Kung pwede ko bang gamitin ang shares ng Daxa Chamber of Commerce. Para makipagpustahan sa iyo. Si Emperor Puig. Pumayag SI Secretary Hua. Sa kahilingan ng babaeng ito, hindi ba pinangako sa akin ni Kang Yi? Na ang babaeng ito ay mababa lang ang kita. At mahirap lang, paano nagkaroon ng shares? Baka naman talagang totoo ang shares ng Dacia Chamber of Commerce. Mayroon bang talagang itinatagong pagkatao? Hindi pwede. Ang tagal na naming magkasama. Kung may itinatago siyang pagkatao, matagal ko nang nalaman. Nagpapanggap lang siya. Secretary Hu, paulit-ulit mo siyang pinoprotektahan. Sabihin mo sa akin ng totoo, may relasyon ba kayong dalawa? May tinatago ba kayong relasyon? Sister Yi, ano ba ang sinasabi mo? Sinabi ko na noon, AKO at SI Miss Yi Lily, ay hindi makatugma. Sigsh, pag-uwi ko, sasabihin ko sa tatay ko. Ang ginagawa mo. Dahil napatunayan na ni Secretary Ho. Pwede na ba tayong magsimula? Sige. Simulan na natin. Yi Lily, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Huwag kang magmadali, kailangan ko munang ayusin. Ito si Lai. Yi Lily, ano ba ang problema Montag? Bakit Montag ako sinasaktan? Fusi, kontrolin mo ang tao mo. Mga hamak lang talaga ang bastos. Yi Lily, sasabihin ko sa iyo. Buti na lang hiniwalayan kita. Kung hindi, kung dinala kita sa ganitong lugar. Nakakahiya ako. Ang babae na ito, pati si Master Lai ay sinasaktan. Balang tako. Baka wala talaga siyang kakayahan. Kaya nagkakagulo para makalusot. Yenini, bakit kita sinasaktan? Wala ka bang alam? Ako. Ako SI Lee. Sinasaktan Montag ako? Maniwala ka. Babalikan kita. Ikaw si Leye. Yenini, ninakaw mo ang aking disenyo, nagpanggap ka bilang ako. At nagmamatigas ka pa. Bakit hindi kita sasaktan? Ikaf. Huwag kang magsinungaling. Wala akong ninakaw na disenyo. Hikaf. May ebidensya ka ba na sa iyo ang mga disenyong iyon? Wala akong ebidensya para patunayan na ang mga disenyong ito ay sa akin. Alam ko na, Yi Lily, sa ganitong seryosong okasyon. Nagkakagulo ka lang? Narinig niyo lahat, sinabi niyang walang ebidensya. Yi Lily, hindi mo ba ito pag-amin ng pagkatalo? Akala ko may malaki kang kakayahan. Pero wala pala. Panggugulo lang pala ang alam mo. Huwag kang magmadali. Kahit hindi ko mapatunayang akin ang mga disenyong ito. Pero mapapatunayan kung hindi ito kay Yenini. Anong gagawin mo? Yenini, nung ninakaw mo ang mga disenyo ko. Siguradong hindi mo alam na hindi mo nakuha ang lahat. Imposible. Kumpleto ang mga disenyo ko.
Nakita ko na ang disenyong ito. Napakaganda ng pagkakagawa. Sa teorya, walang dapat na kulang dito. Kahit si Master Jiang Yuan ay nagsabi, Yelili, huwag ka nang magdahilan, sumuko ka na. Ako, Zilie. Yanini, wala nang nakawin mo ang mga disenyo ko. Para sumali sa paligsahan, iningatan na kita. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ito ang tunay na kumpletong mga disenyo. Ang ganda. Napakaganda. MSY, ginamit mo ang kulturang Sino at kanluranin para gumawa ng kasuotang pinagsama ang tradisyonal at moderno. Hindi masama, may pag-unlad ka rin pala, nakikita mo agad. Ang konsepto ng aking disenyo. Kung ganoon ang sinasabi mo, ang disenyong ito ay talagang kailangan pang idagdag ang kay MS Yelili. Ang nasa kamay niya para maging tunay na kumpleto. Ikaw. Yelili, ikaw ang kumuha ng mga disenyo ko. Pero kahit ganito, Wala ka pa rin paraan para patunayan na ang mga disenyo iyon ay iyong ginawa, di ba? Talagang hindi ka susuko hanggat hindi ka nasusugatan. Sige. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kakayahan. Jiang Yuan, nakalaban mo na ako. Pamilyar ka dapat sa jade na ito. Isang basag na jade lang yan, mukhang mura lang. Madali kong mabibili ang marami niyan. Ano ba ang special dyan? Ang dami mo man, hindi pa rin katumbas ng isang ito, ikaw. Ikaf talaga si Master Li? Isang jade lang, sasabihin mong siya si Lai. Ang laban na nagpasikat kay Master Lai ay dala ang jade na ito hanggang ngayon. Si Master Lai lang ang may-ari nito sa buong mundo. Narinig ko rin ang jade na ito. Mukhang totoo nga na nakamali tayo sa binibini. Mga walang kwenta. Lahat kayo ay walang kwenta. Ipinapahayag ko na tapos na ang pustahan, ang nanalo sa eksibisyon ay sina Fusi at MS Yelili. Nanalo tayo. Ang galing mo, Lily. Hindi ikaw pala talaga si Lai. Yelili, bakit mo itinago sa akin? Hindi ko kailanman itinago ang aking pagkatao. Matagal ko nang sinabi, ikaw lang ang ayaw maniwala. Ang totoong Lie ay nasa tabi ko. Pero akala ko talaga, si Yelili ay walang kwenta. Bulak talaga ako. Secretary Hua, lakas ng loob mong sumuway sa akin at makipagsabwatan kay Yelili. Hindi ko kayo patatawarin. Baka hindi mo kayang talunin si Miss Yelili. Yanini, hanggang ngayon, itataguyod mo pa rin ba? Ang iyong pagkatao bilang anak ng pinakamayaman? Ikaf. Zenoka, Ano ba talaga ang itinatago mo sa amin? Miss Ye, akala mo ba sa aking pagkatao? Maliban kay Bossy, sino ang magiging dahilan para ipatanggol kita ng buong lakas? Baka ang tunay na First Lady. Imposible. Hindi pwedeng si Yelili ang First Lady. Dumating na si Boss Yi ng Yi Corporation. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang aking anak? Personal na dumating si Boss Ye para ipatanggol ang kanyang anak. Kahit na si Yelili ay si Master Lai, hindi niya kayang pigilan ang galit ni Boss Ye. Boss Ye, sa wakas dumating ka na. Ito si Yelili, ang lakas ng loob niyang bastusin ang First Lady. At ginamit pa niya ang kanyang kakayahan para ipahiya ang First Lady. Dahil lang sa konting talento, ginagago na niya ang First Lady. Boss Ye, dapat mong galingin ang mga kamay at paa ni Yelili. Para matuto sila ng leksyon. Bastos. Secretary Huo, hanggang ngayon, lakas mo pa ring saktan ako? Alam mo ba ang kapalit ng pag-apak kay Miss Ye? Miss Yi, sabihin Montag na kay Boss Ye. Ang nangyari, siya ang iyong ama. Siya ang magiging sandigan mo. Ano, Yanini, kanina ang yabang mo. Ngayong nakita mo ang iyong ama, bigla kang natahimik. O baka naman, hindi ka talaga anak ng pamilya, eh. Ano, hindi tunay na First Lady? Sino kaya siya? Baka naman si Master Li? Magpanggap bilang First Lady ng pamilya Ye. Malaking kasalanan ito. Gagawin ba talaga niya ito? Hindi. Bilisan mo Miss Yi. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para ipaghiganti mo sila. Isang salita mo lang. Mamamatay sila ngayon ng walang libingan. Sa tingin ko, ikaw ang mamamatay ng walang libingan. Secretary Huo, naglakas loob ka bang saktan ako? Bossy, hakyos up, kontrolin Montag si Secretary Huo. Gusto niyang maghimagsik. Sa tingin ko, ikaw ang naghihimagsik, Boss Ye. Ano po ang sinasabi ninyo? Baka po nagkakamali kayo? Hindi ba dapat ipinagtatanggol mo ang sarili mong anak? Oras na para protektahan ko ang anak ko. Tao? Hindi, Boss Ye. Paulit-ulit ninyong inaapi ang anak ko, at ginaya pa ang kanyang pagkatao para manloko. Ayo ang mga naghihimagsik. Ginaya ang pagkatao para manloko. Siya ang tunay, tama. Si Yelili ang tunay kong anak.
Siya ang nag-isang dalagang Ye. Ang nag-isang prinsesa ng pamilya Ye. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng kasakiman. Hindi ko balak gamitin ang pagkatao mo para sama-sama. Patawarin mo na ako. Kung ako ang natalo, patawarin mo kaya ako. Imposible. Isa ka lang hamak na ta. Paano ka magkakaroon ng ganitong pagkatao? Wang Yichen, maraming beses ko nang gustong sabihin sa iyo, ngunit paulit-ulit mo akong ginugulo. At pinoproblema. Ako pala ang hindi nakakakilala ng tunay na halaga. Lily, nagkamali ako. Yulag AKO. Nadala ako ng emosyon, alam ko. Mahal mo taklihan ako. Hindi bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, mamahalin kita ng tunay. Ngayon ka nagsisisi. Huli na. Sa totoo lang, hindi kita mahal. May iba na akong mahal. May taong mahal na ako. Dalhin ninyo ang mga mapanggulong ito. Palayin mo ako. Lily, naghirap ka. Okay lang, Dad. Nandito naman si Fusi. Palagi nga akong pinoprotektahan. Lily, mabait si Xiao Fu. Ailan mo balak pakasalan siya? Ailan mo balak pakasalan siya? Ako, Lily. Pakasalan mo ako, okay? Pangako ko, hindi kita sasaktan. sa hinaharap, sana ay gabayan mo ako, Yi Fu. Bukas ay karawan ng lola ko. Magkakaroon ng saru-saro sa bahay. Inaanyayahan kita bilang aking kasama. Ipapakilala kita sa aking pamilya. Tamang-tama para ipahayag ang ating relasyon. Sige, sasama ako sa'yo. Pero kailangan ko munang bumili ng regalo para sa matanda. Unang pagkikita kasi, di ba? Ayokong mag-iwan ng masamang impresyon. Sige, uwi muna ako para ayusin yung handaan sa bahay. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Para sa lola ni Fusi, handog ko ang pinakapambihirang. Sana magustuhan ng pamilya niya. Sino ka? Bakit mo ako itinali? Die mo inexpect, DEBA, Yilili, Ngayon Kana. Yanini, ano ba talagang gusto mo? Anong gagawin mo? Inago mo lahat sa akin. Nagsikap ako ng husto, kaya ikinulong kita para magbayad ka. Magbayad? Yanini, ano nang malalim na? Galit mo sa akin. Nagtataka, KPA? Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganito? Ikaw yung nagpanggap para yumaman, ginaya ang pagkatao ko. Ngayong nahuli ka, ako pa ang may kasalanan. Ikinulong mo pa ako. Alam mo bang krimen to? Kung hindi ka nagtago, hindi ako mahuhubdan. Alam kong minamata Montag ako. Ikaw ang mayamang anak ni Yi. Paano mo maintindihan ang hirap ng buhay ko? Ikaw na mayaman at sikat na designer. Bakit ka nagpakababa kay Wang Yichen? Ang tagal mo na riyan, nababaliw ka na ba? Kung pinili mong manatili sa kanya, bakit ka bumalik para aminin ang tunay mong pagkatao? Anong ibig mong sabihin sa lahat ng sinasabi mo? Gusto ko lang sabihin, kapag nakahanap ako ng mayaman, babangon ako at hindi na muling. Maghihirap sa ilalim ng lipunan. Magkakaroon ako ng kayamanan. Kapag pinigilan mo ako, dapat handa kang magdusa. Ginagamit ka lang nilang laruan. Hindi ka nila nirerespeto. Tumigil ka. Ano NG alam Montag? Kahit laruan nila, basta makaahon sa kahirapan, handa akong maging laruan habang buhay. Dapat sariling sikap ang pangahon sa hirap. Hindi panloloko. Mabubugbog ka riyan. Panloloko? Alam mo bang mahirap magsinungaling? Sa isang kasinungalingan, dadami pa ang iba pang kasinungalingan. Alam mo ba kung gaano ako naghirap para dito? May pag-asa ka pang magbago. Pwede kang magsimula ulit. Pagbabago ng kapalaran.
Hirap na hirap akong pumasok sa pamilya Ye, pero alam ng lahat ang tunay kong pagkatao. Sino ba ang hindi magsasabi na ako ay isang anak sa labas? Hindi nila ako kinikilala. Ang pagkakakilanlan ko bilang panganay na anak ng pamilya Ye, ikaw lang ang kinikilala nila. Yi Lily, ikaf talaga. Ikaw ang nagnakaw ng lahat ng bagay na para sa akin. Dapat ngayon, malapit na akong magtagumpay, makakamtan ko ang walang katapusang kayamanan at reputasyon. Pero lahat ng ito, sinira mo. Kaya ngayon, Babayaran mo ang lahat. Yenini, kalmahan mo kahit patayin mo ako. Hindi ka pa rin magiging mataas na tao, makukulong ka lang. Ano? Natatakot ka ba? Ikaw na panganay na anak ng pamilya Ye? Naniniwala ako na hindi mo ipagsasapalaran na makulong. Para lang patayin ako. Matalino ka, alam kong may shares ka sa Yi Corporation. Malapit din ang relasyon mo kay Fusi. Basta pipirmahan mo kasama niya ang kontrata ng paglipat ng shares. Isa sa alang-alang kung palayain ka. Yenini, kawawa ka naman sa buhay mo. Pera at kapangyarihan lang ang mahalaga. Ikaw ang mayamang panganay na anak ng pamilya Ye. Laging nagsasalita ng kalayaan at pag-ibig. Paano mo maintindihan ang iniisip ng tulad ko? Bilang babae, huling payo ko sa iyo, tumigil ka na. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi mo makukuha ang anumang bagay. Gusto mo bang malaman ng lahat na ang anak sa labas ng pamilya ay inapi ang panganay na anak? Na bumalik na sa pamilya, hindi ka nila pababayaan. Ye Lily, talagang hindi ka takot mamatay. Hanggang ngayon, ang daldal mo pa rin. Akala mo ba susunod ako? Sa mga lalaking iyon na sunod-sunuran sa iyo, sasabihin ko sa iyo, ngayon, pipirmahan mo ang kontrata ng paglipat ng shares, gusto mo man o hindi. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung gasgasin ko ang mukha mo. tumigil ka. Huwag kang gagalaw kung hindi papatayin ko siya. Ano mang hiling mo, matutupad ko, pero huwag mo. Sasaktan si Lily. Tamang-tama, Fusi, sa pagkakataong ito. Tatanungin kita, bakit ko ba pinaghirapan? Na lumapit sa inyong mataas na lipunan, sa mga binata at ginoo. Pero ikaw, parang hindi mo ako nakikita. Sa halip, bigla ka na lang tumingin at ipinagtanggol si Lily. Ano ba ang kulang ko kumpara kay Lily? Dahil ako at si Lily ay pareho ang mundo. Kahit walang kapangyarihan o kapakinabangan. Magkasama pa rin kami ni Lily. Hindi ko inakala ang mayamang binata ng kilalang pamilya. Napakatapat mo sa pag-ibig. Pirmahan mo ito. Kapag pirmado na, isa sa alang-alang kong hayaan siyang mabuhay. Fusi, huwag mong pirmaan. Hindi niya tayo patatawarin. Tumahimik ka. Isa pang salita at papatayin kita. Yenini, pipirmahan ko. Fusi, huwag mong pirmaan. Ito ang Few Corporation. 51% ng shares. Kapag pirmado mo ito, para mo nang ibinigay ng libre ang kumpanya kay Yenini. Huwag mong pirmaan. Kumpara sa kaligtasan mo, walang halaga ang perang ito. Isang napakagandang drama Hindi ka o inakala. na isang araw, kayong mga mayayaman, ay mahuhulog sa kamay ko. Hindi mo ba ako pinahiya? Ito ang kapalit. Magmadali ka at pumirma. Fusi, huwag. Mga material na bagay lang ito, Lily. Basta't ligtas ka, walang halaga ang mga ito. Napirmahan ko na. Okay ka lang ba? Okay ako. Ikaw, pinapirma ka niya at pumirma ka? Tanga ka ba? Bitawan mo ako. Iyon ang kumpanyang pinaghirapan mo ng ilang dekada. Natatakot ako baka may gawin siyang masama sa'yo. Kung ang pirma ay makakatulong sa kaligtasan mo kahit 10 Few Corporation pa. Ibibigay ko sa kanya. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Yenini, sinabihan na kita na huwag gumawa ng masama. Pero hindi mo lang ako dinukot. Pinipilit mo pang pirmahan ni Fusi. Hindi ko hahayaang matupad ang balak mo. Anong gagawin mo? Siyempre, wasakin ang pantasya mo. Hindi mo pwedeng gawin yon. Nakipag-ugnayan na ako. Sa pagkakataong ito, si Eni ay dapat harapin ang legal na pananagutan. Huwag ka nang gumawa ng masama sa hinaharap. Dalhin mo na siya. Tapos na ang lahat. Magbihis na tayo. At pumunta sa family gathering. Kakaiba, bakit wala pa ang pinsan ko? Abala ba talaga siya sa trabaho ngayon? Huwag mag-alala, baka hindi pa dumadating ang matanda.
Siguro. May nakita na naman siyang rar na antike. Mainte tayo. Siege. Paumanhin, nahuli kami. Kuya, sa wakas dumating ka rin. Si Lola ay nasa daan pa. Ito. Ang iyong babaeng mahirap na kasintahan, di ba? Pinsan, rumespeto ka kay Lily. Hindi siya mahirap. Rumespeto? Narinig ko na ang tungkol sa kasintahan mo. Isang walang trabaho at iniwan ng iba, mababang uri. Ganitong klase ng tao, karapat dapat ba sa aming respeto? Tama. Narinig ko na ang anak ng pinakamayaman ay may interes sa'yo, kuya. Bakit hindi mo iwan ang babaeng ito? Kung makakapag-asawa ka sa anak ng pinakamayaman, tayo ay tiyak na yayaman. Ang buong pamilya ninyo ay umaasa sa suporta ni Fusi. Dahil kamag-anak niya, kayo ay nagbibigay ng opinion sa kanya. Sa ganitong ugali ninyo, ang pinakamayaman ay handang tulungan kayo. Ikaw, probinsyano, nakikisawsaw ka pa. Akala mo tagpian na dahil nagustuhan ka ni Futsi. Ay makakapag-esenso ka na? Fuchi. Hiwalayan mo na ang babaeng ito. Makipagrelasyon ka sa anak ng pinakamayaman. Tito, si Lily ay akin. Mabuti ang loob niyang dumalo para sa karawan ni Lola. Kung ayaw ninyo siyang tanggapin, huwag ninyo siyang insultuhin. Hindi ba kayo nag-isip na sobra na kayo? Zia? Sa ganitong itsura ng kahirapan, gustong pumunta? Sa tingin ko, gusto lang niyang makihati sa pagkain. Et wala man lang dala. Tama. May mga tao talagang kuripot, hindi tulad ko. Espesyal akong naghanda ng malaking regalo para kay Lola. Ang amoy nito ay espesyal kong pinili sa antique shop, kung hindi dahil sa e-group. Ang white jade na nagkakahalaga ng 100,000,000, hindi ko makikita. Gusto ko sanang makuha ito. Ito. Ay isang natatanging bagay sa mundo. Nagkakahalaga ito ng 100,000,000. Ano? Ang mahal pala nito. Ang kulay. Ang disenyo, kitang-kita na ito ay walang katumbas na halaga. Mahilig si Lola sa antigo, at makikita niya ang iyong pagmamahal. Tiyak na masaya siya. Siempre naman. Bilang pamilya Fu, dapat talagang magbigay ng magandang regalo. Dapat talaga. Mababa ang estado at walang kamalay-malay. Siguro sa buong buhay niya, hindi niya ito kayang bilhin. Taman ga. Kung hindi pa sa party ngayon, baka hindi pa nakakita ang ilan. Nang ganitong klaseng okasyon. Tito. Pinsan. Si Lily ang aking mahal. Bilang pamilya ng Few, inaasahan kong nirerespeto ninyo ang aking asawa. Hindi inaapi sa gitna ng party. Walang pera, walang kapangyarihan, pero ayaw pang mapag-usapan. Pinsan, ikaw rin, bakit mo pa napili ang isang babaeng hindi karapat-dapat sa pamilya Fu? Hindi mas mababa ang estado ni Lily sa atin. Huling babala ko sa iyo, huwag mo siyang apihin. Hindi siya isang probinsyana. Gusto mo bang sabihin na siya ay Ang panganay na anak ng pamilya Ye? Panganay na anak? Kung siya ang panganay na anak, eh di ako na ang prinsesa. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Birthday party ito ni Lola. Pero kayo, dito kayo nag-away kay Lily. Paulit-ulitan ng insulto. Ganito ba? Ang tamang pag-ugali. Kami ang nang insulto. Ikaw itong nobya mo. hindi ka dapat, isang mahirap, tapos nagmamalaki. Sa hap namin, Tumingin ka nga sa sarili Montag. anong klaseng tao ka ba? Isang mahirap, karapat dapat bang makisalo? Wala man lang regalo, tapos sasabihin. Hindi lang pumunta para makikain? Sino ang nagsabing walang regalo? Ang dala ko ay iyong tinatawag ninyong white jade. Nagmamalaki ka pa, Alam Montag Beana ang Yi Corporation. ay may isa lamang nito. At kahit ang pinakamalaking partner nila, hindi basta-basta makakabili nito. Paano mo nakuha? Ang batong ito, Hindi ko binili. Alam ka una. Ninakaw mo ito. dahil ang batong ito ay talagang akin. Akala mo ba talaga na ikaw ang panganay na anak ng pamilya Ye? Hindi mabilang ang mga mahalagang bagay na hinahawakan niya taon-taon. At kahit ang mga mayayaman ay nagpapakumbaba sa kanya, ikaw na walang karapatang makita siya. Nandito ka nagmamalaki. Sa tingin ko, ang batong ito. Peke lang ito.
Hindi ka inakala, wala ka lang palang pera, wala ka pang modo. Sa birthday na matanda, peking jelly ang ibinigay mo. Kilala ang jade na ito sa ganda at pagkabihira. Nagkakahalaga ng daang milyon pero sa mga taong walang alam. Kahit totoo ito, ituturing lang nilang peke. Daang milyon? Akala Montag ba katulad kita? Na walang alam sa mundo. Yang peking jade mo, kahit ibigay mo ng libre. Ayaf ka una yan. Fusi, ang ganitong girlfriend. Huwag mo nang dalhin sa labas, nakakahiya. Birthday na matanda, peking jelly pa ang ibinigay. Ang ganitong bagay, hindi dapat makita sa harap namin. Tito, regalo lang ito ni Lily kay Lola. Isang basag na jelly lang, kung hindi lang birthday. Nang matanda, matagal ko nang pinalayas kayo. Mga walang modo. Ano? Kumagan. Ito ang handog ko sa iyo. Naghandog ka pa ng antique vase para sa akin. Ang sweet Montag naman, birthday Montag kasi. Sana hindi mo ipagwalang bahala ang ₱1,000,000 vase. Ano ba yang peking yade na sinasabi ninyo? Zia. Ang girlfriend ng pinsan ko, akala niya makakapag-asawa. Siya sa pinsan ko, kaya nagpapakitang gilas. Nagbigay pa ng peking jade. Huwag ka nang magalit, Lola. Kanina ko pa. Binasag yang peking jade. Ito ang pinakamagandang white jade sa mundo. Walang katulad, kayo lang ang nagdududa. Peking jade lang, bakit mo pa pinulot? Ito. Tama, ang ganda at kulay, walang duda. Ito ang legendary white jade. Walang katulad sa mundo. Toto ba? Baka nagkakamali ka. Nagbibiro ka lang. Yo, expect ko ako sa Antigo, sa mga nakarang taon. Mas marami na akong nakitang antigo kaysa sa kinain mo. Pinagdudahan mo pa ako. Ito ay nagkakahalaga ng daang milyong white jade. Ito. Paano nangyari ito? Ang mahal na jelly, nasira nyo, hindi nyo alam. Ang jade na ito ay pwedeng ipambili ng malaking bahay. Sa gitna ng lungsod. Hindi totoo, isa lang siyang probinsyana. Saan siya kukuha ng ganito kamahal na jade? Ikaf. Kaway. Sa tingin ko, siya ang nagnakaw ng jade. Tama, siya ang nagnakaw. Mga mahihirap, madudumi ang kamay. Paano niyo nasabi na si Lily ang nagnakaw? Alam niyo ba ang kanyang estado? Mas mataas pa kaysa sa atin. Ang lakas ng loob mo. Nakita Montag ba? Sinasabi kong ang lakas ng loob mo. Ikaw ang sinasabi ko. Ay, kasalanan ko, hindi ko naalagaan ng maayos ang mga bata. Pakiusap, Monsieur, huwag mong isisi sa pamilya Fu. Siya ang anak ng may-ari ng Shi Corporation. Okay lang, Lola. Tapos na ang lahat. Nakalaban ko pa ang anak ng pinakamayaman. Lola, wala naman kinalaman sa inyo ang pangyayaring ito. Bukod pa, hindi naman ako yung tipo ng tao na mag-iisip ng malalim sa ganitong maliit na bagay. Para i-down ang pamilya Few. At saka, si Few si boyfriend ko. Sa huli, magkakapamilya pa rin tayo. Tungkol sa kanilang dalawa, kailangan silang turuan ng leksyon. Mga tauhan, Miss, Lola, pasensya na misi. Lola, siya ang magiging apo nyo. Ngayon, sinadya kong dalhin siya para makilala kayo. Mabuti. Xiaozi, alagaan Montag si misi. Nang mabuti. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko siya habang buhay.